Sa mga oras na ito ay pilit na ginigising ni Chonwoo si Sungyeon, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap ay nanatiling hindi kumikilos si Sungyeon. Samantala, si Sungyeon sa sandaling ito ay naiisip na lahat ng kanyang mga ginagawang pag-atake ay walang epekto sa kanyang kalaban. Habang mas naiisip pa nga niya ito ay mas lalo siyang pinanghihinaan ng loob at napatanong sa kanyang sarili kung makakaya ba talaga niyang matalo ang babaeng ito. Habang iniisip naman niya ang lahat ng ito, ay sinusubukan pa rin siyang gisingin ni Chonwoo sa estado niyang ito. Sa kabilang banda, nang masaksihan ng Heavenly Demon ang kanyang kalagayan ay sinabi niya na mukhang wala na talaga siyang maipapakita pa. Samantala, si Sungyeon habang pinagmamasdan kung paanong minamaliit na siya ng Heavenly Demon ay naisip na alam niya ang ganitong klaseng pagtrato dahil maraming beses na niya itong naranasan. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang pangmamaliit sa kanya noon ng mga tao sa kanyang paligid ang nagpangyari na maabot niya ang puntong ito ng kanyang buhay, dahil naisip niya na noong mga panahong iyon ay hindi niya nagugustuhan kung paanong minamaliit siya ng mga tao sa kanyang paligid at dahil din dito ay hindi niya nais na matalo kanino man o maapi nino man. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap ay sa huli, ay ganito pa rin ang kanyang inabot at sa palagay niya ay parang napakahirap gawin ng layunin niyang iyon. Habang bibitawan na sana ni Sungyeon ang lahat ng kanyang natitirang pag-asa, ay bigla namang nagsalita si Chonwoo. Sinabi niya na yon pala ang nagpapabigat ng kanyang mga saloobin. Sinabi pa niya na napakasimple lang ng solusyon sa problema niyang ito. Nang marinig naman ito ni Sungyeon ay napalingon siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi naman ni Chonwoo na kanina pa niya siya tinatawag ngunit hindi siya nakikinig sa kanya, kaya nagpasya siyang pumunta na sa kanyang pag-iisip at dito nga ay narinig niya ang lahat ng kanyang mga problema, mga pinagdaanan. Matapos niyang marinig ang lahat ng ito ay sinabi niya kay Sungyeon na sa totoo lamang ay alam na niya ang sagot sa kanyang problema. Sinabi pa niya na ang kanyang layunin noon ay tanggapin ang lahat ng mga oportunidad at sa paggawa nito ay maging higit na mas malakas. Kasunod nito ay tinanong niya si Sungyeon kung para kanino ba niya ginagawa ang lahat ng mga pagsisikap niyang ito. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Sungyeon nang marinig niya ito at sinabi niya na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos namang maunawaan ito ay biglang lumitaw ang isang mensahe na binabanggit na ang mga kondisyon ay nasatisfied na. Kasunod nito ay nagpatuloy pa si Chonwoo sa kanyang pagtatanong at sinabi niya kay Sungyeon kung bakit niya ginagawa yon. Mabilis namang sinabi ni Sungyeon na yon ay dahil ayaw niyang pagsisihan ang mga bagay na hindi niya nagawa. Kasunod nito ay muling lumitaw ang isang notification at binanggit na nagsisimula na siyang maging isang tunay na transcendental being. Habang unti-unting itinatayo ni Sungyeon ang kanyang sarili, ay sinabi niya na gusto niyang maging sobrang lakas na walang sinuman ang makapipigil sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga layunin at magkaroon ng abilidad na tumayo sa sarili niyang mga paa at iyon mismo ang layunin ng kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang enlightenment na ito ay nabasag na ang madilim na bumabalot sa kanyang pag-iisip at binanggit ng isang notification na ang authority na divine power ay nag-activate. Sa kabilang banda ay namangha si Chonwoo sa pagbabagong ito kay Sungyeon at pagkatapos ay napangiti siya at saka hinampas ang balikat ni Sungyeon. Nagulat naman siya sa ginawa niyang ito kaya tinanong niya si Chonwoo kung bakit niya ginawa yon. Bumungisngis naman si Chonwoo at sinabi na mas gumanda na ang kanyang ekspresyon ngayon kumpara kanina. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nakangiti niyang sinabi na dalian na niya at talunin na niya ang Heavenly Demon para maipagpatuloy pa nila ang kanilang pag-uusap. Ngumiti naman pabalik si Sungyeon at sumang-ayon sa kanya. Samantala, sa labas ng kanyang katawan, ay makikitang itinutulak pa itaas ng isang klase ng enerhiya ang katawan ni Sungyeon at sinusubukang itayo. Habang nangyayari ito ay naiisip ni Sungyeon na nararamdaman niya na ang kanyang katawan ay nag-uumapaw ngayon sa divine power at dahil sa kapangyarihang ito ay naisip niya na makakaya na niyang simulan muli ang kanyang paghihiganti sa Heavenly Demon.
Matapos namang tuluyang makatayo si Sungyon ay mapapansin na ang kuweba ay nagsisimula ng gumuho at bilang patunay nito ay nagsisimula ng bumagsak ang mga bato sa paligid. Sa kabilang banda ang Heavenly Demon ay napatanong kung saan nanggaling ang nag-uumapaw na divine power na nagmumula sa kanya. Napatanong din siya kung itinatago ba niya ito at ngayon lamang niya gagamitin. Sinabi naman ni Sungyon na isipin na niya kung ano ang kanyang gustong isipin dahil kahit anong mangyari ay mamamatay na siya ngayon. Napahagikik naman sa tawa ang Heavenly Demon at sinabi na ito na ba ang kanyang huling buladas na dala ng kanyang desperasyon. Idinagdag pa niya na nakakaawa siya dahil ito lamang ang kanyang nakakaya. Pagkatapos ay sinabi niya na ibibigay pa rin niya sa kanya ang 3 basic moves na ibinigay niya bilang partida sa kanya, kaya hinimok niya siya na umatake na kaagad. Matapos namang marinig ito ay ngumiti si Sungyon at sinimulang maglabas ng kanyang divine power saka sinabi na kung yun talaga ang kanyang gusto ay ipapakita niya sa kanya kung ano ang kanyang hinahanap. Ngumiti naman pabalik ang Heavenly Demon at sinabihan siya na kung ano pa ang kanyang maipapakita sa kanyang nanghihina ng katawan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang panlalait sa kanya, ay nagulat siya nang biglang lumitaw si Sungyon sa kanyang likuran. Nang maramdaman niya ito ay agad niyang winasiwas ang kanyang espada patungo kay Sungyon. Habang ginagawa niya iyon, napatanong siya kung paano niya iyon nagawa. Hindi naman sinayang ni Sungyon ang pagkakataong ito kaya agad niyang iniwasan ang atake ng Heavenly Demon at pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang attack patungo sa kanyang kalaban. Mabilis namang ginamit ng Heavenly Demon ang kanyang skill na Protective Ki upang salagin ang atake ni Sungyon na tatama sana sa kanyang puso. Habang nakatusok pa rin ang espada ni Sungyon sa kanyang Protective Ki, sinabi ng Heavenly Demon na medyo nagulat nga siya sa atake niyang iyon, ngunit kahit ano pa ang kanyang gawin ay hindi iyon ubra sa kanya. Sinabi pa niya na humahanga siya kung paano niya nagawang makaipon ng ganoon karaming divine power sa maikling panahon, ngunit sinabi rin niya na iyon lamang ang kanyang tanging magagawa dahil wala pa ring magiging epekto ito sa kanya. Idinagdag pa niya na habang ginagamit niya ang kanyang Protective Ki, lahat ng kanyang mga atake ay magiging walang kwenta. Kaya binuyo pa niya si Sungyon at tinanong kung ano pa ang kanyang ipapakita. Pagkatapos nito, nagpatuloy pa ang Heavenly Demon at sinimulan siyang pagtawanan. Sinasabi na hanggat hindi niya nagagawang makalampas sa kanyang Protective Ki ay hindi niya makakayang makapagbigay sa kanya ng kahit na maliit na sugat. Habang sinasabi niya ito, lumabas ang isang mensahe na binabanggit na ang kanyang authority na divine power ay malakas na nag-activate. Dahil dito, napangiti si Sungyon at si Chunwoo. Nang makita naman ng Heavenly Demon ang ginawa niyang pagngiti sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagalit ito kaya nangako siya na wawasakin niya ito. Ngunit bago pa man niya matupad ang banta niyang ito, nagsimula ng magkaroon ng mga crack ang kanyang Protective Ki, at kasabay nito ay muling nagpakita ang notification na binabanggit na ang kanyang authority na divine power ay malakas na nag-activate. Kasabay nito, nag-activate din ang kanyang skill na Burrowing Heaven at binanggit na ang limits ng kung ano ang kanyang pwedeng mawasak ay tinanggal na. Kasunod nito, tuluyan ng nawasak ang Protective Ki na bumabalot sa Heavenly Demon at tuluyan ng tumagos sa kanyang puso ang espada ni Sungyon. Sa kabilang banda, ang Heavenly Demon habang pinagmamasdan ang mga dugo na tumatalsik na nagmumula sa kanya, ay hindi pa rin maunawaan kung ano ang nangyari. Dahil sa sandaling ito ay nabutas na ang kanyang dibdib, at ang kanyang pinagmamalaki na Protective Ki ay nawasak ng ganoon lamang. Habang nasa bingit na ng kanyang kamatayan, naalala niya na ang kanyang Protective Ki ay isang klase ng skill na kayang ipawalang bisa ang lahat ng klase ng atake, at sa kanyang pag-iisip ito ay isang klase ng skill na walang makakapantay. Ngunit ngayon, ang pinagmamalaki niyang skill na ito ay nawasak ng kanyang kalaban sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, pilit siyang gumagapang patungo sa kanyang espada at sa sandaling mahawakan niya ito, iniupo niya ang kanyang sarili at inactivate ang kanyang divine power. Nang makita naman ang ginawa niyang ito, sinabi ni Chunwoo na dahil nawasak na ang kanyang central dantian,
ay magiging imposible na para sa kanya na makarecover pa kahit na gamitin pa niya ang kanyang divine power. Samantala, ang heavenly demon ay galit na tinatanong si Sungyon kung hanggang sa huli ba ay niloloko lamang niya siya. Hindi naman sinagot ni Sungyon ang tanong niyang ito, at pagkatapos ay tuluyan nang nanghina ang heavenly demon at sinabi na sa pamamagitan ng napakaraming pagpatay ay mas lalo siyang lumakas, ngunit sa huli ay hindi pa rin siya ang pinili ng Lightsword Emperor. Kaya galit niyang tinatanong kung bakit hindi siya ang pinili, at sa halip ay ang lalaking nasa kanyang harapan. Pagkasabi niya nito ay tuluyan nang nawala ng buhay ang heavenly demon at bumagsak sa lupa. Habang pinagmamasdan naman ni Sungyon na lumilitaw ang kaluluwa nito mula sa kanyang katawan, sinabi niya na ang isa na katulad niya na ginagawa ang maruruming bagay para lamang lumakas, ay walang karapatan na sabihin yon. Naniniwala din siya na kahit na nandito ang Lightsword Emperor, ay ganun din ang sasabihin niya sa kanya. Pagkatapos nito, tuluyan na niyang kinuha ang kaluluwa ng heavenly demon at inabsorb ito. Kasabay ng paggawa nito, lumitaw ang mga notification na sinasabi na naabsorb na niya ang spirit ng heavenly demon at ang proficiency ng kanyang ability ay tumaas ng 24.7%. Dahil din sa pag-absorb ng espiritu ng mas malakas sa kanya, sisimulan na ang authority extraction. Matapos namang mabasa ito, napagtanto ni Sungyon ang isang bagay na napaka-obvious at iyon ay na mas malakas sa kanya ang heavenly demon na pinaglalaruan lamang siya kanina. Kasunod nito, binanggit na nagtagumpay na ang authority extraction. Dahil dito, ang special authority na heavenly demon status ay na-engrave na sa kanyang kaluluwa. Matapos naman ang pangyayaring ito, binanggit ni Chunwoo na magsisimula na ang kanyang inaantay. Pagkatapos, sinabi pa niya kay Sungyon na mag-focus siya sa kanyang divinity dahil simula ngayon ay magsisimula na ang kanyang detachment. Nagtataka namang tinanong ni Sungyon kung ano ang tinutukoy niyang detachment. Matapos naman niyang itanong ito, nakita niya ang mga itim na usok sa kanyang paligid at itinanong kay Chunwoo kung ito ba ang kanyang tinutukoy. Kinumpirma naman ito ni Chunwoo at sinabi na nangangahulugan iyon na nakatanggap na siya ng karapatan katulad ng sinabi ng heavenly demon bago ito mamatay. Pagkasabi niya nito, lumabas ang mga notification sa kanyang harapan at sinabihan siya na pwede na siyang pumili ng kanyang divinity at kapag nakapili na siya ay makakatanggap siya ng tamang pagka-Diyos para sa kanya. Kasunod nito, unti-unting nabubuo sa kanyang harapan ang isang ginintuang pinto. At habang pinagmamasdan ni Sungyon ang pangyayaring ito, sinimulan niyang maglakad patungo dito. Pagkatapos makapasok, naisip niya na noong una ay iniisip lamang niya ito, ngunit ngayon ay hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan siya pipili ng kanyang divinity. Sa sandaling ito, nakita niya sa kanyang harapan ang mga bilog na bola na may iba't ibang kulay. Nang lapitan niya ang isa sa mga ito, binanggit ng isang notification kung pipiliin ba niya ang divinity na may kinalaman sa transcendence. Nang lapitan naman niya ang kulay violet na bola, tinanong siya kung pipiliin ba niya ang dark light divinity na may kinalaman sa kamatayan. Nang lapitan naman niya ang kulay pulang bola, tinanong siya kung pipiliin ba niya ang red light divinity na may kinalaman sa immortalidad. Habang ginagawa ito ni Sungyon, naisip niya na hindi niya inaasahan na ganito karami ang pagpipilian. Pagkatapos, nagtungo naman siya sa kulay berdeng bola, at tinanong siya kung pipiliin ba niya ang green light divinity na may temang harmony. Matapos mabasa ito, napatanong siya kung anong klaseng divinity ito. Kasunod nito, pagkatapos makita ang lahat ng kanyang pagpipilian, naisip niya na ang oportunidad na ito ay isang paraan para maging mas malapit na maging isang transcendental being kaya kailangan niyang maging maingat sa kanyang pagpili. Habang pinag-iisipan pa niya ang mga advantage at disadvantage ng mga pagpipilian, tila lalo siyang nahirapan. Ngunit bigla niyang naisip na mayroon nga pala siyang nakita na nakatawag sa kanyang pansin, kaya pagkatapos nito ay nilapitan niya na ang kulay gintong bola at sinabi na kung nandito ito, wala nang silbi ang ibang mga pagpipilian. Sa puntong ito, pinili na nga niya ang divinity na may kinalaman sa transcendence. Kasunod nito, binanggit na ang divinity na transcendence
ay magre-respond sa mga qualities ng Death God at magmamanifest ng potential ng Death at Transcendence abilities. Binanggit din na sa pagkaka-establish ng kanyang divinity, natanggap niya ang isang special authority na tinatawag na Death God Gaze. Binanggit pa na natanggap din niya ang pagiging isang Diyos. Dahil dito, ang kanyang basic divine authority na deification ay na-engrave na sa kanyang kaluluwa. Kasabay nito, na-engrave din sa kanyang kaluluwa ang kanyang unique divine authority na transcendence. Binanggit din ng isa pang mensahe na kapag ginamit niya ang kanyang deification, ang kanyang divinity ay pansamantalang tataas at magagamit din niya ang kanyang mga divine authorities. Kasunod nito, sinabi na ang kanyang mga system abilities ay i-consolidate gamit ang kanyang divinity at lalagyan ito ng kapangyarihan ng transcendence. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na si Sungyon sa ginintuang pinto, at matapos niyang gawin ito ay agad siyang tinanong ni Chunwoo na dahil natapos na niyang ma-establish ang kanyang divinity ay marahil nakapili na siya ng kanyang desisyon. Bahagya namang nagulat si Sungyon sa sinabi niyang ito, kaya tinanong niya na dahil alam niya ito, marahil pumili na rin si Chunwoo ng kanyang divinity noon. Sandali namang natahimik si Chunwoo sa tanong niyang ito, at pagkatapos ay sinabi niya na sa halip na pumili ng kanyang divinity ay winasak niya ang lahat ng kanyang mga pagpipilian, dahil naisip niya noong mga panahong iyon na kaysa pumili ng isang landas na tinahak na ng iba, mas gusto niya na gumawa ng sarili niya. At dahil sa pag-iisip niyang ito, kaya niya winasak iyon, dahil naniniwala siya na darating ang araw ay gagawa siya ng kanyang sariling divinity. Hindi naman nakapagsalita si Sungyon sa mga ginawa ni Chunwoo. Nang mapansin naman ni Chunwoo na tila wala itong masabi, binanggit niya na bagamat hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang inaasahan, hindi na rin naman masama para sa kanya ang maging kapartner niya dahil para sa kanya, si Sungyon ay isang espesyal na nilalang. Hindi naman inaasahan ni Sungyon ang sinabi niyang ito kaya bilang pagpapakita ng kanyang pag-appreciate sa kanya, sinabi niya na para rin sa kanya, ay hindi masama na naging magka-partner sila. Idinagdag pa niya na maraming beses na niya siyang tinulungan sa mga panahon na nasa panganib siya, kaya dahil dito ay lubos siyang nagpapasalamat dahil nasa kanyang tabi siya. Kasunod nito ay masaya siyang umiti, habang napapakamot sa kanyang mukha, at sinabi na kung hindi dahil sa kanya, ay maraming beses na siyang namatay. Masaya din namang ngumiti si Chunwoo sa mga sinabi niyang ito, at pagkatapos ay biniro pa niya si Sungyon at sinabi na tila biglang nagbabago ang kanyang pakikitungo sa kanya. Hindi naman makasagot si Sungyon sa sinabi niyang ito kaya sinubukan na lang niyang baguhin ang usapan at sinabi na magmadali na sila upang makita na kung ano ang mga items na kanilang natanggap. Makalipas ang ilang sandali, makikitang ginagamit ni Sungyon ang kanyang skill na steel consumption. Sa sandaling ito, sinabi niya na ang mga item na lumabas ngayon bilang reward ay walang silbi kung ang isa ay hindi isang heavenly demon kaya nagpasya siyang i-dispose ito gamit ang kanyang kakayahan na steel consumption. Matapos niyang ikonsumo ang espada, natanggap niya ang item na tinatawag na Bloodband Armband. Kasunod nito, nag-activate ang kanyang divine power, at ang kanyang magic power ay na-disassemble at na-convert bilang kanyang divine power. Samantala, si Sungyon matapos gawin ito ay naisip na natanggap niya ang skill na pag-convert ng kanyang magic power sa pagiging isang divine power mula sa heavenly demon at talagang namamangha siya sa kakayahang ito dahil para sa kanya ay masyadong overpowered ito. Samantala, si Chunwoo na halatang naiinip na ay tinawag siya at tinanong kung kailan ba siya matatapos sa ginagawa niya dahil mamamatay na siya sa sobrang inip. Sinabi naman ni Sungyon na tatapusin na lamang niya ito at pagkatapos ay aalis na sila upang kunin ang Lightsword Emperor's martial arts. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang lumabas ang mensahe na nakapasa na siya sa Heavenly Martial Place Final Heavenly Path. Kasabay nito, biglang lumindol sa kanilang kinaroroonan at nakita nila na bumukas ang 100 patungo sa ilalim. Binanggit din ng isa pang mensahe na dahil nakapasa na siya sa pagsubok ay mayroon na siyang karapatan na pumasok sa aklatan. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang malaking butas na nabuo sa kanilang harapan,
lumabas din ang mensahe na kapag umalis na sila sa aklatan ay matatapos na rin ang Heavenly Marshall Place trial. Pagkatapos nito, sinabi ni Sungyon na ang lugar patungo sa ilalim ay tila masyadong tahimik. Sinabi naman ni Chonwoo na kung gagamitin nila ang hagdan ay baka abutin sila ng kalahating araw para makarating sa pinakailalim. Matapos marinig ito, ngumiti ng nakakatakot si Sungyon at sinabihan siya na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon. Hindi naman maganda ang pakiramdam ni Chonwoo sa binabalak ni Sungyon kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang balak gawin. Hindi naman na nagpaliwanag si Sungyon at sa halip ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Chonwoo. Habang naguguluhan pa si Chonwoo at tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa, hindi na niya natapos ang kanyang tanong dahil napasigaw na lamang siya nang biglang tumalon si Sungyon sa napakalalim na butas. Habang patuloy na bumabagsak ang dalawa, tinanong ni Chonwoo kung ginagawa ba niya ito bilang kanyang paghihiganti dahil biniro niya siya kanina. Nakangiti namang sinabi ni Sungyon na pwede, pero ang pinakamalaking dahilan ay mas mabilis kung ito ang tatahakin nilang landas. Makalipas pa ang ilang sandali ay naabot na nila ang pinakailalim ng butas, at habang sinasabi pa niya kay Chonwoo na nandito na sila, makikita na nahihilo pa ito sa mga nangyari. Sa kabilang banda, si Sungyon ay masayang nakatingin sa pintuan at sinabi na nandito na siya. Matapos suriin ang pinto ng aklatan, pumasok na sila sa loob nito, at nakita nga niya ang maraming aklat sa lugar. Napansin din niya na hindi niya inaasahan na magiging ganito kalinis ang lugar na ito dahil kahit alikabok ay walang makikita sa mga aklat. Napagtanto din niya na magiging mahirap para sa kanya na mahanap ang kinaroroonan ng mga martial arts ng Lightsword Emperor dahil napakaraming mga aklat dito. Kasunod nito, tinanong niya si Chonwoo kung mayroon bang madaling paraan para mahanap iyon. Sinabi naman ni Chonwoo na hindi rin niya alam dahil ngayon lang siya nakapunta dito. Habang sisimulan na sana niyang isa-isahin ang mga libro, binalaan siya ni Chonwoo na mayroong papalapit sa kanya. Nang tingnan naman niya kung ano yon, nakita niya ang Lightsword Emperor na masaya siyang tinatawag at tumalon patungo sa kanya. Habang yakap-yakap pa ng Lightsword Emperor si Sungyon, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, galit na sinasabi ni Chonwoo na isa itong ambush. Habang si White Crane Sword Master naman ay tinatanong si Sungyon kung bakit wala siyang ginagawa sa sitwasyon niyang ito. Si Iron-Bladed Monarch naman, habang nag-uumapaw sa kanyang bloodlust, ay tinatanong siya kung nag-e-enjoy ba siya sa mga nangyayari. Samantala, habang pilit na hinihila ni Chonwoo ang Lightsword Emperor paalis kay Sungyon, masaya pa ring niyayakap nito si Sungyon at sinasabi pa nga na proud siya sa kanya dahil nagawa niyang makarating hanggang sa lugar na ito. Sa kabilang banda, si Sungyon ay natataranta na dahil sa kabi-kabilang mga pagbabanta sa kanya ng kanyang mga master na administrator kaya pilit niyang sinasabi sa Lightsword Emperor na umalis muna siya sa kanya bago nila simulan ang kanilang pag-uusap. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.